Good morning, everyone. I am Soriano John Benedict L from BSIT 2M, and now I will be presenting to you our case study in ITPF entitled Enhancing Library Operations Through an Automated System or through an Automated Library Management System. So now we're going to proceed in the output. And by the way, we are in the group number 5, and here. This is our library system menu. Um, Before we start, gusto ko lang dagdag na meron na nga pala kami na add na books. Meron na kami provided na 10 books before we present this. So, para makita natin yung mga books na yun, ito. Enter your option from 1 to 8. So, hindi ko pwede mag-enter ng mga more than 9. More than 8 dyan kasi mag-i-invalid yan. Kasi, ito lang ang dapat na ilagay. Ito lang mga valid dyan. Yung 1 to 8 lang. Kung maglagay naman tayo ng 0, mag-i-invalid pa din yan. And now, para mapag-proceed tayo, tignan natin yung mga books na binigay na namin. Yung mga given na books namin. Press 1 lang para makita natin. So, ito yung mga provided na books na natin. 10 books. 10 books. Ay, bali 11 na pala siya kasi nagdagdag ako kanina na example para sa example lang kanina. So, ito yung mga books natin. Book ID, title, ito. Author, genre, year, quantity kung gaano kadami yung books na available, tsaka status nila kung available ba sila. So, ito yun. Press 1 lang tayo kung gusto natin mag-back. Press 1 to go back. So, ito. Mag-proceed naman tayo sa add books. Dito naman sa add books, yung librarian lang yung pwede mag-access dito. Kasi kung sakali may bagong dating sila na books na wala sa library nila, pwede na idagdag to sa choices ng mga estudyante. So, ito. Press 2 lang tayo para makapag-proceed tayo dun. Para mapag-add ng book, ito, book ID. Book 012 na kasi naka-11 na nga tayo na books na nailalagay. So, magbibigay tayo ng example. Title, kunwari, ano lang, kung sakali, ano lang, ano ba mga magandang, ano, kung sakali, tok-tok na lang, kung ano man yan, tok-tok. Author, kung sabihin natin, kunwari, si Juan de la Cruz. Example lang to guys, And, genre naman, kung lalagyan natin, sabihin natin, horror siya. And year kung kailan pinablish, 2006 sabihin natin. And kung quantity naman kung gaano kadami yung books na bagong dating. Sabihin natin 5. Book added successfully. Ito nag-prompt na successful na natin na i-add yung book na to. Para makita natin ulit yung book na yun, punta ulit tayo sa view books. So ito, nalagay na yung ano, sa book number 12, nalagay na yung nilagay natin kanina. Book ID 012, title, Juan de la Cruz, horror, 65 available. So, press 1 to go back. And now, mag-proceed naman tayo sa borrow books. Press 3 tayo kung gusto natin mag-borrow ng books para sa estudyante. Excuse me. Dito naman sa borrow books, nilagay na rin namin or provide na rin namin dito yung mga books na available nga as requested by Sir Ronald. So, ito. Lagay lang natin yung book ID dito para pag-borrow tayo ng book. Let's say, ang hiramin natin is yung book number 1. 001. Borrowed by, let's say, ako. Soriano. Ako yung manghiram. Quantity, kung gaano kadami hiramin ko, sabihin natin 2. Enter borrow date and time. Siyempre, di ba sa mga library nga dyan, required talaga mag-log ka kung kailan mo hiramin yung book eh. So, year 2025 11/25. Tapos, ay, tama ba? Tapos sa time naman is, ano oras na ba? 8:57 a.m. Tapos, tama ba? 00. Invalid format. Nag-invalid format siya guys kasi
kailangan natin sundin to. Yung hours, minute, tsaka seconds. So, ulitin natin. Yeah. 20, 25, 11, 25. Kailangan may 08 siya. Kasi, double-double nga pala to. Double-double. 57, and 00. 00 lang kalagyan dito guys. User not found. Ito guys, may nag-prompt na user not found. Bakit? So, ito explain ko sa inyo. Ito, press muna natin yung okay. Dito guys, syempre sa normal library naman, hindi ka pwede manghiram ng ano ba? Ng mga gamit pagka hindi ka pa kilala. So, kailangan muna natin mag-add ng user. Kailangan maglalag ka pa din sa librarian bago ka makahiram. So, para mapaglag tayo, para makapaghiram tayo, kailangan muna natin mag-log dito sa add user. So, press na tayo ng 7. Ito naman user ID, kung ilan na yung kailan na yung nakakahiram, parang gano'n. Yung para record lang sa librarian. So, name mo nung manghihiram ka. So, ako, si Soriano ngayon manghihiram. User ID 3 provided na yan kasi may dalawa na kanina. Year and section, BSIT 2M. Department, CICT. User added successfully. So, ngayon, nakapag-add ka na, na-add mo na user mo. So, pwede ka na ngayon gumamit ng libro. Pwede ka na makahiram. So, ito pala sa add users. Mag-view users na din tayo. Dito sa view users naman, makikita mo na kung sino yung mga nakapag-add dito. Kung sino yung mga pwede manghiram ng libro. So, press 6 tayo. So, ito na nga pala yung mga given namin gawa nung nag-present kami. Ito yung mga na-provide namin. Or yung mga nagawa na namin, I mean. So, ito ako bago. So, press 1 to go back tayo. So, guys, proceed na nga tayo sa pagbaro ng book. So, ito sa number 3. Sa book ID, lagyan lang natin yung book ID. Ito lang yung mga nakalagay dito sa gilid. Ito ang book ID na to. So, ito ang book ID na hiramin niya para natin kanina is yung book 001, no? Yung pang-una. Tapos, borrowed by, yung in-enter mo kayo na username. Kailangan pareho yung lalagyan mo dito kasi mag-error. Soriano. Quantity, kung gaano kadami hiramin mong books. Sabihin natin 2. Enter borrow date and time 2025. Kalasun natin guys yung format na to. Ito, yung year, month, days, tsaka itong mga to. 2025 11 tapos 25. Example na to guys Tapos yung time natin 9 AM 9 01 00. So yan. Book borrowed successfully guys. Ang ngayon ito lumagay na yung ibig sabihin na borrow na ng user. So press okay tayo. Updated borrow record. So ito na yung mga yung updated. Nilagay na rin dito namin yung mga updated na borrowed books. So ito book ID, book 01, borrower, Soriano, quantity 2, borrow date and time. So ito guys. Press enter lang to continue tayo. So, tapos na tayo sa borrow books. So, provide naman tayo sa return books. Para makapag-return books, para masoli natin yung book, syempre, kagaya lang din na kanina. Pero dito, press 4 na tayo. Press 4 na tayo. Return book, ito yung status or yung, yung record niya kanina. Ito yung mga may pendings na libro na hindi pa naisosoli. So, magre-return ng book. Book ID to return. Book 001. Return by Soriano. Since ako pa lang naman yung nakakahiram ng book. Ito, Soriano. Quantity, 2. Book returned successfully. Ito na guys, na ibalik na natin yung libro. So, press okay. Okay ba? Okay ba tayo doon? Press okay na tayo. And next is remove book. Dito naman sa remove book naman, ito lang is for librarian lang to. Sa may nagbabantay ng library. Kung sakali, meron silang libro na nawala na or parang tinanggal na sa kanila yung stock ng book na yon, pwede sila mag-remove lang ng book. So, press 5 tayo para makapag-remove ng book. Kagaya dito, itong dalawa na to, kung sakali, example, tatanggalin ko isa dyan.
Press ID lang, ano lang ulit. Book ID lang ulit ng ano, ng book na re-remove natin. Book, kunwari 011 naman. Tangin natin yan. Book remove successfully. Ito na guys, tinanggal na natin to. So, press OK lang tayo. Tapos, next naman is sa view users. Ito na, di ba napakita ko na to na yung view users. Kung sino lang yung mga yung mga pwede lang na mag-borrow ng libro. So, dito naman is enter your option. Number 6, view users. So, ito nga. Ito yung mga nakapag-login pa lang doon, nakapag-add user. Sila pa lang yung mga pwede manghiram ng libro. So, press 1 na ulit tayo. Proceed na tayo sa add user. Sa add user, ito na yung kanina in-explain natin yung kung paano ka makakahiram ng libro. So, yun lang guys. Tapos, kung sakali naman magla-logout na yung bantay sa library at yun na time out na ganun, parang uwian na, press 8 lang siya para mapag-logout siya. So, press 8 to log out. So, eto na guys, magpo-program exit na tayo. So guys, that would be all for today. And I hope naintindihan niyo yung pag-explain ko or yung pag-represent ko. Kung may nakulangan naman kayo, comment down below lang para maipaliwanag pa rin namin sa inyo. Thank you guys for watching. See you soon. Thank you.